Ito ang Bluete EB3A, ang portable power station na may 268 watt-hour battery capacity na magagamit natin bilang backup power supply kung sakaling mawawalan man tayo ng kuryente. At ngayon sa video ito ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang meron dito sa portable power station na to at ano kaya ang kanyang design, specification, and features. At kung anong mga devices and appliances ang pwedeng mapaandar ng isang maliit na portable power station na to. So without a further ado, unbox muna tayo. So ito yung box ng ating Bluete EB3A. Buksan lang muna natin. At sa pagbukas natin ng kahon ay unang bumungad kaagad sa atin dito ay itong maliit na kahon. At naglalaman ito ng dalawang cable. Isang AC charging cable, so ito yung ginagamit sa pag-charge ng power station direkta sa outlet. At ito naman ang solar charging cable na may MC4 connector na isasaksak natin doon sa solar panel. Now, kasunod naman ito ay ang ating user manual guide and warranty card. At syempre, ang ating Bluete EB3 na power station. Okay, pagdating sa design nitong ating Bluete EB3A power station, ito ay matte finish design at sa material na ginamit nila dito sa kanyang body frame, ito ay made in plastic. At sa nakikita natin dito, ito ay may hawakan na din. Kaya kahit saan man natin ito dadalhin, ay napaka hand carry lang talaga. At siya nga pala, hindi din gaano mabigat ang power station na to dahil ito ay may timbang na 10 labs or 4.6 kilograms lamang. Now, malipat naman tayo dito sa gilid sa kaliwang bahagi kung saan dito natin makikita ang kanyang exhaust fan. At automatic itong umaandar sa tuwing umiinit itong power station or sa tuwing china-charge natin ito. Now, dito naman sa kanan ay dito lumalabas yung init na nanggagaling sa loob ng power station na hinihigop ng ating exhaust fan. Okay, malipat naman tayo dito sa harapan na bahagi kung saan dito natin makikita ang kanyang AC and DC output and as well as ang kanyang DC input. So unahin muna natin ang kanyang DC output dito sa left side kung saan ay meron itong 12 volts cigarette lighter port. Para sa mga mahilig magyosi dyan, napakalaking tulong nito kahit na wala kayong dalang lighter ay at least makakapagsindi ka pa din dito. Now, kasunod naman ito ay itong dalawang magkatabing 12 volts output na pwedeng gamitin sa mga devices na pwede ang 12 volts kagaya ng modem or iba pang mga devices na may 12 volts. Dito naman sa baba ng ating LCD display ay dito natin makikita ang dalawang USB Type-A na naka 5 volts and 3 amperes. So bali 15 watts lang ang nailalabas na kuryente nito. At sa katabi naman nito ay meron itong USB-C port na naka 100 watts para sa mga smartphone dyan or any devices na supported ng 100 watts ay pwedeng-pwede nyong isaksak dito. Kung gusto natin mabilis na ma-full charge yung device natin, dito lang natin isasaksak. Now, dito naman sa kanan, ito ang kanyang LED light na magagamit natin bilang emergency light at ito ay may 3 modes. Medium light, high light, and SOS. Now, dito naman sa ibang bahagi ay dito natin makikita ang kanyang dalawang AC outlet na pwede nating saksakan ng mga appliances na may power below 600 watts. Samantala dito naman sa kaliwang bahagi ay dito natin makikita ang kanyang DC and AC input. So dito tayo mag-charge ng ating power station. At sa nakikita nyo kanina, yung dalawang free charging cable ay dito natin yon isasaksak. Dito sa left side ay dito natin isasaksak yung solar charging cable. So hindi muna natin ito ma-test ngayon dahil wala tayong available na solar panel. Anyway, sa katabi naman nito ay dito natin isasaksak ang kanyang AC charging cable. Ang kailangan lang natin dito ay bumili ng adapter kagaya nito. Nang sa ganon ay maisaksak natin ito sa main outlet. Mapunta naman tayo dito sa kanyang LCD display. Press lang natin ang power button para mag-turn on. So dito sa display ay dito natin makikita ang kanyang input watts and output watts. Dito naman sa gitna, ito ang kanyang battery percentage. At dito naman sa ibaba ng ating battery percentage ay may nakasulat dito na oras na kung saan ay makikita natin
kung hanggang ilang oras natin magagamit itong power station. No, dito naman sa ibaba ng ating output watts ay dito natin makikita ang kanyang frequency na kung saan ito ay nakaset sa 60 Hz frequency at napapalitan natin ito ng 50 Hz. At kung paano natin gawin iyon ay ilolong press lang natin itong DC and AC power button. Once nag-blink na ito, click lang natin ang AC power button para maset natin ito sa 50 Hz or 60 Hz frequency. Pero para sa akin, ang advice ko lang ay wag na natin itong baguhin pa. Dapat nakaset lang ito sa 60 Hz frequency. Kasi yun din naman ang standard frequency natin dito sa Pinas. Siya nga pala, may makikita din tayo dito sa display na nakasulat na echo, na kung saan ay automatic itong namamatay ang ating power station sa loob ng 1 minuto kapag hindi natin ito ginagamit. Bali, nakakatipid din tayo pagdating sa battery consumption dito sa echo mode. So ito yung mga kagamitan natin nandito sa ating mesa, isang electric fan, isang smartphone, isang power bank, at isang hair dryer na gagamitin natin sa pag-test dito sa ating Bluetti EB3A. So turn on lang muna natin itong ating EB3A kasi na-turn off. And then, kailangan lang natin i-turn on ito. Once nagkulay green, automatic, enable na yung DC mode niya. So, pwede na natin itong saksakan. And then, dito naman sa baba, turn on lang din natin itong AC output natin upang ma-enable. Pwede na natin itong saksakan. So, una muna natin susubukan itong ating electric fan. So, saksak lang muna natin. Susubukan natin kung gagana ba ito. Tingnan natin. Ayun. So, sa nakita nyo naman, gumagana yung ating electric fan. Lagay natin sa number 1, which is 44 to 46 yung output watts dito natin. No? Then, lagay natin sa number 2. So, yun. Nadagdagan siya ng 2 watts yung output natin. And set natin sa number 3. So, kaya niya hanggang number 3. From 42, 44, at ngayon ay naging 49 watts yung output natin. And then, now, papaandarin lang natin yan at sisasaksak naman natin itong ating power bank dito sa ating DC output. Check natin. So, yun. Gumagana yung power bank natin. Kita nyo naman, gumagana yung power bank at saka yung ating electric fan. So, dalawa na yung gumagana na appliances and yung power bank natin at yung electric fan. And then, susunod naman natin itong ating smartphone. Isasaksak natin siya dito sa DC output. Test natin. Wait lang. Check natin. Password lang muna kasi may password ba ito? Ayun. So, gumagana 70% yung gumagana talaga yung ating charger dito sa smartphone. And then, yung output watts natin dito, naging 82 na siya. So, pwede pa natin itong saksakan ng mga 500 watts. So, kaya nitong saksakan ng 500 watts. And then, iti-test naman natin itong ating huhugutin na muna natin itong ating electric fan at saka yung mga power bank natin at saka smartphone. Iti-test natin itong ating hair dryer. Subukan natin. Sasaksak muna natin. So, paanda rin muna natin yung ating hair dryer. Kumusta naman kaya? Gagana kaya? Yung hair dryer natin nasa 1,800 watts. Check natin kung ano yung features na meron dito. Makikita nyo. Turn on natin. So, yun. Gumagana naman. Pero saglit lang. Siguro mga 1 segundo lang yung napaandar natin yung ating hair dryer. And then, kasi nasa 1,800 watts yung output
watts yung ating hair dryer, and then hanggang 600 watts lang yung kaya mailabas na yung limit ng output natin dito. And then sa nakikita natin dito, may nakalagay dito sa ating battery percentage na overload. So ito yung magkagandahan ng features dito kay Bluetti EB3A. Kapag lagpas ng 600 watts yung output, automatic namamatay yung ating portable power station, which is good para maging safe yung natin. Hindi masisira talaga yung portable power station natin. So, okay naman, sa nakita nyo naman, gumana yung ating electric fan, yung smartphone natin, at saka yung power bank. Yun nga lang dito, pagdating sa ating hair dryer, ay hindi po siya gumagana. Okay, kung sakaling malobat man itong ating Bluetti EB3A power station, ay may 4 ways of charging tayo nito, di ba? Kagaya ng binanggit ko kanina sa ating unang video, so pwede natin i-charge sa solar gamit ang solar panel, of course. And then dito naman sa ating AC input, pwede natin isaksak yung ating AC charging cable dito papunta sa ating main output. And then pwede din siyang isaksak, i-charge sa ating sasakyan, and then pwede din naman siya sa generator. Pero ang kagandahan lang talaga, mas mabilis mapuno itong ating power station kapag isasaksak natin mismo sa main outlet. Siguro around nasa 1 hour to 1.5, 1.5 hour lang siguro ang hihintayin natin para mapuno itong ating Bluetti EB3A power station. No, bago ko tapusin ang video nito ay gusto ko lang magpasalamat kay Bluetti sa pagpadala ng item nito. Alam ko na napakalaking tulong ng power station na to para sa akin, lalo na kung sa oras na mawawalan ako ng kuryente dito sa bahay. Now, para naman sa mga gustong bumili nitong ating Bluetti EB3A power station, yung link natin ay nasa baba nakasulat sa ating description. At para naman sa mga nagtatanong kung nasa magkano ang halaga ng Bluetti EB3A power station, ito ay nagkakahalaga ng 18,910 pesos. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel, and see you on my next review.